Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, March 27, 2026. So, laglag pa rin yung index natin. Nag-Dow G naman siya kanina. Pero majority pa rin kasi ng global market. Medyo pangit pa rin po yung kanilang galawan. So, nag-stay pa rin tayo below ng 6,000 sa closing natin. So, in-expect pa rin natin na baka bumaba pa rin tayo hanggang next week dahil nga po doon sa mga holidays natin, di ba? Holy Week, di ba? Celebration natin. So, baka after pa noon mag-recover yung markets natin. So, malakas din yung yung drop nila kagabi sa US market, more than 1% yung mga nakita natin na galawan doon. Tapos yung futures, berde kanina pero namumula pa rin siya. So European stocks laglag, yung ating Asian stocks, karamihan din po sa kanila is laglag, and then majority ng cryptocurrencies natin laglag ulit. So 67K na lang ulit si Bitcoin natin. So takot na takot pa rin yung markets natin, especially weekends. Doon kasi umatake yung yung US, di ba? And then palapit na rin na malapit na matapos yung palugit nila na 5 days na ceasefire, di ba? So, ayun. So, yun yung mga antay natin na balita ulit over the weekends. So, meron mga gumalaw na konti sa mga stocks natin, pero majority din is laglag for today's trading. So, ngayon, nanguna dito sa listahan natin si Vitarich. Sumipa to noong umaga eh. Umabot siya ng 11 o 10% kanina na galawan. Tapos nag-close siya ngayon ng 7.14%. So meron siyang 310K net foreign sell. Tapos next si AGI, ito nag-up to 4.88%. Then meron siyang 21.48 million net foreign buy. Tapos si PXP, ito na yung mga nag-drop, 3.14%. So nag-pullback siya dun sa malakas na gilawang kahapon. Meron siyang 104.42K net foreign buy. Tapos si Petron, nag-bounce ng konti, 3.65%. Meron siyang 1.24 million net foreign buy. Tapos si SCP, umakit ng konti, 2.39%. Meron siyang 5.35 million net foreign sell. And then si DHI, yung mga gumalaw kahapon, naglaglagan din siya. Meron siyang drop na 6.77%. So nag-profit taking yung mga karamihan ng mga stocks natin. So nag-close nga tayo 5,972.83, negative 0.19, and yun lang, net foreign sale pa rin tayo, no? 95.54 million. So in-assume ko, zero pa rin yung net foreign buy natin kasi yung 200 million ng Wednesday kahapon, 150 million, and then ngayon is 90 million. So break-even lang, zero pa rin yung net foreign buy natin. Okay? So marami sa mga stocks natin laglag for today. Disclaimer pa rin, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes naman po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. As usual, para updated ka sa reviews natin. Trending stocks reviews, or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers ng market natin. Tapos sa uh, subscriber natin, yung nga yung mga trending stocks. Tapos baba na ng views natin, no? Hindi na popular yung stock market. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang, weekends na naman. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, PS, and then yung mga basic learnings dito sa market nga po natin. Okay? So check mo na lang yan. Tapos sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga cryptos and play to earn games naman. Ayan. So yun po yung mga posts natin. And then follow mo din po ako dito sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. Pili ka na lang dyan, o dito sa Facebook page. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, check mo na lang po. And then sa Twitter, parang hindi ko pa nakita yung summary ulit ni Philippine Stock Exchange. Wala tayong makuha mga good news ngayon. So hanapin natin ng konti para makita natin yung yung galawan for today's
trading natin. Silipin natin, baka naglabas na si Philippine Stock Exchange. Okay, saan ba na dito? Hopefully meron na. Wala pa rin. Okay. Big news pala natin si Robinsons Retail Holdings magdi-delist. Ayan. So ayaw nila sa market kasi nga ilang taon na hindi gumagalaw yung market natin, di ba? Okay, so ito yung closing natin kanina. Nag-spike ng konti pala GGS, nag-close siya ng 4.2%. Followed by ASEN, ito pangalawang araw na yata Verde, 3.26%, URC 1%, JT Cap 0.87%. And then sa mga laglag natin, nauna si Plus, mabot pa yata ito ng halos 5% kanina na drop. So nag-close siya, negative 3.29%, Globe, negative 1.22%, BDO, negative 1.08%, Ali, negative 1.02%. So mas marami yung nalaglag for today's trading natin. Okay? So foreign funds bought, AUB, PNB, ASEN, AP, Petron, Jollibee, AGI, JT Cap, Ali, Ara, Meg, Globe, PLDT, Cebu, Mac, SCI, Mrs. G7, APX, AT Nickel at saka si OGP. Okay? So Ramon Ang ready to sell Petron back to government. Tagal na binebenta ni Ramon Ang yung Petron natin kasi hindi daw siya kumikita. Pero based doon sa 'di ba? Kumikita naman na siya doon sa last na earnings niya. So Prime Energy chaired by Enrique Rason has verified that Camago 3 well in the Malampaya field. So ito rin kasi yung parang di ba no umaga laglag. Tapos ng hapon, unti-unting nag-recover yung market. Kasi may na-discover na bagong gas. So 60 million cubic feet of gas. Malapit yata to dun sa Malampaya Field of Palawan. Ayan, so hindi na umakyat si PXP. Kala ko susundan niya yung balita for today. So Synergy Grid Development approve a first quarter cash dividend of 0.3474. Baka ito yung dahilan kaya siya kahit pa paano pumitik siya ng konti. Okay, tapos ito yung pinaka-big news natin. Robinsons Retail to exit PSE after 12 years. Kasi kung titignan mo, flat yung market natin, di ba? Kung magdodraw ka ng average line. Simula nung kay Duterte, di ba? Aquino, okay pa siya eh. Tapos si Duterte and then BBM. Hindi masyadong gumagalaw yung markets natin. Okay? So the company requested a trading suspension. Check nyo na lang on March 27 following yung kanyang news. Kaya pala medyo pumipitik to ng di ba, from the last 2 days of trading natin. Okay, so yan yung pinaka-big news ng market natin. So SEC buy on weakness daw. JT Cap accumulate, FDC accumulate din daw CDA Market Securities. JT Cap reported a 2025 net income of 33.68 billion or 70% year over year. So Aboitiz Power is expanding its renewable energy, doubling capacity to about 2 gigawatt since 2020 through solar projects and acquisition of the Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydro Complex. May bago siyang project. SPNEC, name change to MGen. Okay, nag-take effect na si MGen. Ayan, baka hindi natin makita by Monday si SPNEC. Create revenues 1.88 billion in 2025. Okay? So President Marcos announced country has enough crude supply. So until June 30, dati last time kasi April, di ba? And then naka-order siya sa Russia. Kaya medyo maganda yung nag-improve yung deadline or supply natin until June daw ng 2026. So Prime Energy eyes first gas from the new Malampaya wells by Q4. Okay? So share buyback, OPM, MEG, SM, and SMPH. Okay? So good. Meron tayong supply ng gas. Pero ano naman kung may supply ng gas? Hindi rin naman bumaba yung presyo, di ba? Tumataas pa nga. So may supply pero mataas yung presyo. CREAT reported net income of 1.43 billion. Spike in LPG may hit record high of 30 pesos per kilogram. So yung binibili mo is
magkano ba yan? 20? Yung normal, 20 times 30. So, mga 600 pesos. No? Grabe yung tinaas na gas. Okay? Tapos, yan, puro gas yung post natin kanina. Asian Terminals, news din. PSE exit clearance din siya. So, ang daming naglalaki ang mga corporation ng umaalis sa Philippine markets. Shell PH reported strong 2025 results pero nag-drop yung price action. US stocks is facing downward pressure as investors react to escalating geopolitical tensions in the Middle East. Torque sold or swap, baka ito yung reason bakit nag-drop si gold, no? 58 tons of gold in 2 weeks leading up to March 20. So, reportedly preparing to use its gold reserve as a strategic tool to defend the struggling lira amid high inflation and regional volatility. Okay? So, Rason on track to deliver first gas from its Malampaya, phase 4. Panalo siya. And then, closing natin sa US market kagabi, sobrang lakas, diba? Kaya nung umaga pa lang, laglag din yung galawan sa markets nga po natin. Okay? So, patalasas ulit sa mga bago sa Patreon channel natin. Double check mo lang po yan, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. So, sali ka lang po dito sa group po natin. Okay? So, punta tayo dito sa market. Okay. So, puro Dow G yung kanila natin. So, lumalaban naman siya. Kaya lang ilalagay pa rin natin yung support dito sa bandang baba. 5,800 level. So, yan pa rin yung tansya natin, especially kung magkaroon ng ground invasion yung US doon sa bandang Iran. Kasi lumalaban si Iran, di ba? So, parang baka pride ni US market yung pinapairal niya. Kaya atake pa rin siya ng atake sa bandang Iran. Ayan. So, very weak yung ating market. Yung RSI below pa rin ng 30 and hindi pa rin nagre-recover yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So, close 5972, negative 0.19 and then meron tayong 95.54 million na net foreign sell. So, ang daming laglag sa mga big caps na. Okay. So, may nakikita tayo dyan ng mga 5% na laglagan. So, punta tayo dito sa mga winners. Yung may volume na lang hanapin natin. Si OGP. Pero tinignan ko si OGP sa 5-minute chart lang to eh. Ayan, oh. Binomba lang siya. So, 8.28%. Tapos si Baita, bigla na buhay si Baita. May good news yata. Ang sinasabi is yung dividend na 8%. Ayan. Ito yung catalyst natin. So, 7.14%. Tapos si AGI 4.88 to breakout or nag-breakout na siya. Si FNI 1.71. Okay? So nag-up siya 4.32%. GGS pa-recover up 4.2%. Tapos si FGen 3.58% up. Tapos si ACN 3.28. Ang ganda rin yung setup. Tapos si Aboitiz Power. Ayan. Strong to kahit na nag-dividendo siya ng 5%. Maganda yung galaw ni AP. Okay, punta tayo dito sa mga losers. DHI, pullback, 6.7% drop. Si PX, 5.38. Mukhang laglag na naman yung gold prices. Tapos sino pa? Plus, minus 3.29. Shell PH, minus 2.95. At saka si APX, minus 2.04%. Okay? So, mahina yung mga gumalaw kahapon ng mga mining stocks. Silip tayo dito sa galawan sa global market. Mukhang mapula pa rin tayo mamaya. S&P Futures plus 0.03. Dow Futures minus 0.01. Tapos si Nasdaq minus 0.01%. So, maraming laglag for today. Ayan, laglagan yung mga stocks. Sa Europe, laglag. Sa Asia, majority is laglag din po siya. Okay? So, punta tayo dito sa crypto. So, malakas yung drop ng crypto ngayon. Dami. Bitcoin, 67.7K. Ethereum, 2.045.
BNB 619, tapos si Solana 84, and then si Dodge is nasa 0.09 ulit siya. Okay, wala tayong mapuntahan. Laglag lahat ng mga alaga natin. Okay? So balik tayo dito and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Vitarich, biglang sumipa. Ayun pala, mayroon pala siyang dividends na ibibigay. So ang pinaka-ex date natin sa kanya is April 14. So mga 2 weeks pa. Okay, pero malaki 8.77%. Kaya siya nag-spike kanina. Umabot yata ito ng 12% yata yung pinakamataas na ito. O mga halos 12% yung inakyat niya kanina. So, okay, yung support itataas natin, hopefully, mag-retouch siya dito sa bandang 0.67. With regards sa earnings, okay naman siya nung 2025, no? Ito yata yung nagpa-drop sa kanya eh. Ayun, no? 200% na drop, 100%, pero 38,000% yung first quarter. Kaya yung overall earnings niya, 34.06%. So okay pa rin si Vitarich natin pala. Okay? So hopefully mabot tayo dyan, 0.67. So maganda yung RSI niya, nag-bullish. Okay. Unexpected yung announcement kaya bigla siyang pumitik. And then, pa-recover yung itsura ng MACD formation natin sa kanya. Okay? So, nag-up siya 7.14 and then 310K net foreign sell. Next, si AGI. So, may sila ni Agyo na umakyat kanina. So, ito, maganda yung trend ni AGI natin. So, nag-breakout siya doon sa previous na resistance area natin dito sa 9. So, ngayon, papunta na siya dito sa malapit sa 10 pesos naman. Laki ng niya, oh. Ang laki ng trading range niya, no? Mabot siya ng halos 40%. Kung dito ka sa bandang baba, nakabili last time, oh. Panalo pala tong si AJ natin last time. Okay? So very volatile din yung RSI niya. Up and down yung galaw niya, pero yung buong picture ng trend niya as of now is okay naman siya. Maganda yung itsura ni AGI natin. Okay? So nag-close siya 9.25 tapos up 4.88%. Tapos meron siyang 21.48 million na net foreign buy. Wala tayong nakitang catalyst para kay AGI maliban sa maganda yung trend ng kanyang pinaka-price action. Okay? Next, PXP. So pahinga muna yung mga PXP holders. Tignan natin next week kung may usapin pa rin doon sa oil exploration. So support is 3.5. Okay, or dito sa around malalim, no, yung pinaka-support niya dito. Ito yung pinaka-ano niya ngayon, no, trading channel niya. Itong malaki na to. Okay? So okay pa rin kahit na medyo bagsak ngayon si PXP, pero yung pinaka-buong picture niya, okay naman siya. So nag-close na 3.7, 3.14%, and then 100K net foreign buy. Ang problema lang dito kung hindi ka nakasalo sa mababa last time, di ba? So medyo malakas na kasi yung arangkada nitong si PXP mula dito sa breakout is halos 30% yung pinitik niya from the past 2 days na, 3 days na trading natin sa kanya. Okay? So mukhang pahinga muna. So pwede rin naman kung medyo sa price action ka dito sa 3.47 yung pinaka-support area natin kasi meron siyang breakout din dito sa around 3.6. Okay? Next, Petron Corporation. Bakit kaya binibenta lagi ni Ramon Ang? Okay naman yung earnings neto last time, di ba? So, 355% pa naman, di ba? So, generous si Ramon Ang. Okay, so nag-bounce siya ng konti for today. So, hopefully makabalik tayo dito sa 3.5 kasi parang ito yung galawan ng price action niya. Yung MACD niya, yung RSI niya, slightly above ng 50. And then yung MACD niya, bearish pa rin. So nag-close siya na 3.12, 3.65% up, and then 1.24 million net foreign buy. Okay? Okay pa rin. Tingin ko yung galaw niya. Next, si SCP, ito pullback.
Okay, nag-bounce na pala. Ayan, so baka next week na natin makita yung breakout dito sa 22.27. So on track para sa breakout si SCP natin kasi lalo na ngayon nagbe-verde na naman yung kanyang pinaka-price action. So bullish na lahat ng indicators pala niya, no? Okay yung RSI and then pataas na rin yung MACD formation natin. Tapos meron pa siyang upcoming dividends na 1.65. So nag-close siya 21.45, up 2.39% and then 5.35 million net foreign sell. And then lastly, si DHI. Okay. So medyo pullback si DHI natin. Okay. So next week na rin lang siguro tutuloy na ito yung galawan niya. Kailan very volatile nga po siya, no? So more than 20% pa yung range na pinapakita niya. Bullish pa rin yung RSI niya, oh. So next week na siguro babalikan to ng mga traders natin. Above pa rin siya ng 50. And then yung MACD formation natin is bullish din yung kanya pinaka-itsura. So watch out na lang yung support natin dito sa around 5.16. Pero intact siya, oh. Di ba? So uptrend yung galawan. Nag-close 5.78. Malakas yung drop pala. 6.77% and then 3.11 million net foreign sell. Okay? So wala mo na masyadong good expectation sa market, especially nakalabas na kasi karamihan ng mga foreigners natin. Mahaba yung bakasyon na darating. Tapos over the weekends, giyera na naman. So sino kaya susunod na pipitikin na naman ng mga stocks natin by next week? Okay po. So yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe. Dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel, join ka lang sa group. Gusto mo ng guide? Crypto ko to, follow mo na lang para sa mga play to earn games, cryptos, social media, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.